Jungle. Sa kasalukuyang panahon, ang mga guro ay nahaharap sa iba't ibang hamon at problema sa pagpapatupad at pagsusuri ng kurikulum, lalo na sa gitna ng krisis sa pagkatuto. Ang mga pagbabagong dulot ng pandemya at iba pang salik ay nagdudulot ng mga pagsubok na hindi lamang nakakaapekto sa mga mag-aaral, sa guro, kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Sa kabila ng hamon ito, maraming guro ang nagpakita ng inobasyon at pagkamalikhain upang mas mapabuti ang kanilang pagtuturo, upang mas maunawaan ang kanilang karanasan at mga solusyon. Narito po kami ngayon sa Kaduaan National High School, Luna Extension High School upang makunan ng panayam ang isa sa mga guro sa Filipino na si Ginang Ellery Colyamar Asigurado. Ma'am, kami po ang mga mag-aaral mula sa Bachiller sa Edukasyong Pilipino at meron po kaming mga katanungan patungkol sa pagsusuri sa kurikulum, evaluasyon at inklusyon. Ang una po naming katanungan ay ang mga hamon at problema na kinakaharap ng mga guro sa larangan pagdating sa pagpapatupad at pagtatasa ng kurikulum, lalo na sa panahon ito ng krisis sa pag-aaral. Okay, so magandang hapon sa inyong lahat. So, yung katanungan niyo tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mga guro ngayong panahon at ano yung mga problema na kinakaharap kapag curriculum na ang pinag-uusapan. Isa sa mga hamon na kinakaharap namin yung pagbabago-bago ng mga curriculum na kung saan ito ay paiba-iba ang layunin alam naman namin na ang hangarin nito or ang layunin ay upang mapaunlad ang ating edukasyon. Pero hindi maiiwasan bilang isang guro ay napakalaking hamon rin para sa amin na may pagbabagong nagaganap sa bawat curriculum dahil hindi basta-basta yung pag-aaral na isinasagawa sa mga pagbabagong ito. Ang pagsasagawa ng isang curriculum ay isang napakalaking papel na ginagampanan ng isang guro dahil hindi lamang guro nakapokus yung curriculum, kundi kung paano nga ba namin ito magagawa sa paraan ng aming pagtuturo, ano yung mga materyales na dapat gamitin, ano yung mga kagamitan na kung saan kami ay dapat ay mapasabay sa pagbabagong nagaganap, especially sa teknolohiya. So talagang masasabi ko na marami yung problemang kinakaharap namin sa curriculum na kinakailangan namin gampanan ng mabuti upang maisaayos at mapaunlad ang aming pagsasagawa sa paraan ng pagtuturo bilang isang guro. Okay. Ang kalawang tanong ko is kung paano nila napagtagumpayan ang mga problema ito. Halimbawa na lamang po ang pagbabago sa curriculum. Okay. So, paano nga ba namin hinarap yung mga hamon or problema na lahat nito upang maisaayos ang aming paraan ng pagtuturo? Bilang isang guro, kinakailangan namin sumabay sa mga pagbabagong nagaganap. Kaya kinakailangan namin maging updated sa teknolohiya. Ano nga ba yung mga paraan upang mas mahikayat namin yung mga mag-aaral na makinig, mag-aral, lalong-lalo na iba't ibang curriculum ang aming ginagamit. So yung ginagawa namin ay isa sa mga tumutulong sa amin ay ang paggamit ng curriculum guide na kung saan doon nakaloob yung mga layunin, competencies, kasanayan na dapat namin isagawa sa aming pagtuturo. So bilang isang guro, hindi lamang basta-basta yung ginagawa mo na hawak ka lang ng aklat, magbubukas, magbibigay ng pagsusulit, hindi ganun. So araw-araw ay meron kaming ninanais na layunin na kinakailangan namin matupad upang masasabi namin yung mas napapaunlad at nagiging epektibo yung paraan ng pagtuturo namin. At syempre, tinitingnan din namin yung pagkakaibang uri ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Kasi hindi lahat ng mga mag-aaral ay pare-pareho yung paraan ng kanilang pag-unawa. Merong iba na lalo-lalo na sa mga pangkatang gawain. So, merong iba na gusto nila ay gumagawa sila ng mga saraysay, merong iba ay gusto nila yung upang pakita nila ang kanilang sariling reaksyon or
kwentuhan sa paraan ng pagdudula-dulaan or sa paraan ng pagsusulat ng sanaysay or sa pagkakaroon ng pag-ukit or pag-drawing sa paraan ng pag-drawing o paggawa ng mga anong tawag doon anong tawag na dito? Na sinusulat mo sa poster making. Yun yung paraan ng mga mag-aaral at yun yung ginagawa namin bilang guro. Tinitingnan namin kung saan aangat yung isang mag-aaral at yun yung paraan ng gawain na ibinibigay namin sa kanila upang maitaguyod at maibigay ng mas mabuti at epektibo yung competency na nagmula sa curriculum guide at ito ay nakapaloob sa ating curriculum. Ma'am, hanggang sa ngayon po ba, gumagamit pa rin po kayo ng mga learning materials except po sa TV na Sa pagtuturo? Yes po, napakalaking papel pa rin na ginagampanan ng mga learning materials natin, lalong-lalo na yung mga aklat. May mga bagong aklat kami ngayon dito, yung Noli at Elfile. Alam nyo, napaka-epektibo nitong gamitin sa mga mag-aaral. Kasi kapag, meron nga kaming TV, pero kinakailangan pa rin gumamit ng aklat. Kasi iba yung aklat, kapag aklat yung ginagamit natin sa learning materials natin. Iba kumbaga yung TV pantagdag na lamang sa kanilang pagkatuto. at saka po yung mga instructional materials po ba na yung mga like ng Cartolina. at saka mga pangganyak po ba? Yes, gumagamit pa rin kami sa mga pangganyak sa mga mag-aaral. So, kadalasan ginagamit namin, lalo na ako, mahilig kasi ako magbigay ng mga larawan. Yung mga salita ay pinag-rambol-rambol ko din sa ayos sa mga mag-aaral. Then, ididikit mo sa pisara, ginagamit pa rin namin yan. At binibigyan namin ng pagkakataon yung mga mag-aaral na sila mismo yung magsusulat sa ating pisara upang mas ma-express at magkaroon sila ng lakas ng loob na ipakita talaga kung ano yung kaalaman nila sa pagsusulat sa pisara. Yun. At ano naman po ang para sa aming sunod na katanungan, ano naman po ang masasabi ninyo sa ating bagong curriculum na tinatawag na matatag? Di ba po, sabi nila ang aming napag-alaman na ang matatag curriculum po ay mayroon akong mga asignatura na binawasan ang oras ng pagtuturo. For example, from 1 hour and 30 minutes naging 45 minutes or 45 minutes na lang po. So paano nyo po, ano po mga pagsubok na inyong hinarap sa pagpapatupad ng matatag curriculum? Okay. Alam niyo yung class, yung matatag curriculum ay napakalaking pagsubok para sa aming ginaguro. Kasi dati, tama yung sinabi ni Restituto na isang oras yung pagtuturo namin na nilalaan. Sa katunayan, medyo kulang pa nga yung isang oras. Minsan, may mga pasaway na mga bata, magbibigay ka pa ng ganito, ganyan, bago ka magsisimula sa tunay mong klase. So, napakalaking hamon sa amin yung matatag curriculum dahil ngayon ay binibigyan na lang kami ng 45 minutes sa paraan ng pagtuturo. Dahil sa loob ng 45 minutes, kinakailangan mong tapusin lahat ng layunin na nakaangkla dito at ibibigay ito sa mga mag-aaral. So, kumaga para sa akin, maganda din naman yung matatag curriculum. Actually, ginagawa namin ito ngayon sa grade 7, grade 8 kasi ako, grade 10 ako ngayon, pero hindi pa ako umahawak. Kumbaga yung ginagamit namin ng mga paraan, mga curriculum guide ay mula pa sa dating curriculum. So, base sa aking pagkakaalam sa grade 7 and 8, talagang nahihirapan sila although may binibigay na learning exemplar yung nagawa na parang listen banghai aralin, pero kinakailangan mo pa rin tingnan kung ito ba ay epektibo ba ito sa aking estudyante. Kasi di ba sabi ko may iba yung estudyante, iba-iba yung kaalaman ng mga mag-aaral na tinitingnan natin. So kung halimbawa kung ikaw ay nagtuturo sa city, sa proper. So iba yung paraan ng pagbibigay or pagtuturo mo sa iyong mga mag-aaral kumpara dito sa amin. Although masasabi ko same curriculum yung ginagamit namin lahat sa 7 and 8, pero napakalaking hamon yung pagharap namin sa curriculum kahit na ginagawa rin namin ng lahat upang
upang mas maging epektibo yung curriculum, hindi masayang. So, masaya din naman kami dahil binibigyan na kami ng tapos ng banghay aralin. Pero yung gagawin ng guro, pag-aaralan pa rin yung curriculum guide, ang learning exemplar, pag-aaralan mo, at pwede ka rin naman maglagay kung ano yung ninanais mo sa iyong lesson plan na para sa iyo bilang isang guro ay mapapabuti ang kaalaman at pagkatuto ng iyong mga mag-aaral. So, nung nakaraan, pumunta at nag-join din kami sa seminar ng mga guro sa kagawa ng contextualization na lesson plan. So, sa matatag, gagamitin yun. So, ako ay nakapaggawa ng isang maikling kwento tungkol yun sa kung ano nga ba yung pamumuhay ng mga mag-aaral dito sa Luna Extension. At yung laman ng kwento ko ay tungkol sa isang mag-aaral na ang hanap buhay nila ay pagtatanim ng tubo, halimbawa yan contextualization. So paano mo yan ipapasok sa iyong klase? So yung timing, yung klase ko is may clean kwento. So yung ginawa kong story is may clean kwento. So yung ginawa ko, ginamit ko yung ginawa kong contextualize na kwento, then binasa ko sa mga mag-aaral at nasabi kong epektibo ito dahil mas nakaka-relate yung mag-aaral. So yun yung nais ng curriculum. Yung contextualize, yung makuha mo talaga yung ano yung ninanais ng mga mag-aaral upang makuha ang atensyon sa yung pagtuturo upang sila ay makinig at patuloy na mag-aral at sila ay maging isang epektibong mamamayan ng ating bansa. Sa ano rin po ma'am, di ba may bago na tayong curriculum, ano po bang napapansin niyo pong mga epekto rin sa mag-aaral dahil nga nasa bagong curriculum na tayo? So, kung nakikita namin sa mga mag-aaral, medyo nahihirapan din naman sila kung paano nila ito haharapin yung bagong curriculum. Pero nakadepende talaga lahat sa guro kung paano mo ito ibibigay sa iyong mag-aaral. So, yung mag-aaral, makikinig, susunod lang sila sa mga guro, pero bilang isang guro, alam mo kung ano yung obligasyon mo sa iyong mga mag-aaral. Yes. Paano po ba naiiba po yung sa Central School po at sa dito sa Luna? Ang mga mag-aaral, kung paano naiiba ang kanilang pagkatuto. Okay. Actually, doon sa proper school, although hindi pa ako nakatry na magturo doon, yung base lang sa aking kasi yung mga mag-aaral, hindi natin may ikakaila, na yung mga mag-aaral talaga sa proper, masasabi mo medyo advanced sila, kasi may enough na silang alaman, especially sa teknolohiya. Hindi po ba? Computer, alam na nila yon. Dito sa amin kasi, talagang may kakulangan, lalo-lalo kapag teknolohiya ang pinag-uusapan. Pero ginagawa namin ang lahat at kami ay nagiging masaya dahil makikita namin yung pagbabago, especially yung nakaraang RAM na test. So, pinakailangan digital yung paraan ng pagsagot ng mga mag-aaral. So, kami ay merong 40 na laptops dito sa school na kung saan ay pinapahiram namin sa mga mag-aaral, especially sa senior high na gumagawa ng kanilang thesis. So, pinapahiram namin yung technology, laptop upang mabuksan yung kaalaman ng mag-aaral sa teknolohiya. So, kung teknolohiya ang pinag-uusapan, masasabi kong active totoo na mas active yung mga taga-proper, pero ginagawa namin ang lahat upang yung mga mag-aaral namin dito ay makikipagsabayan din sa mga mag-aaral na nasa proper. Masasabi niyo po ba na subject center ang matatag kasi nakahabol kasi yung mga topics na dapat mahabol talaga sa last quarter ng klase. Opo, medyo subject center po siya kasi upang mas maging epektibo yung paraan ng pagtuturo mo, kailangan mo talagang tapusin yung competency na nakapaloob dyan sa curriculum guide or sa lesson exemplar ng matatag. So, sa sinabi mo na subject-centered po ang bago naman curriculum. So, meron pa rin po ba mga epektibong pagkatutoy po yung mga mag-aaral? Para sa akin, meron din naman. Kasi kahit na subject-centered ito, although binibigyan ka ng tapos ng lesson plan, then parang
pinifeed spoon mo na lang sa mga mag-aaral, pero kinakailangan pa rin ng pagkakaisa upang mas malalong maunawaan, maintindihan ng mag-aaral kung ano yung topiko na nakapanood doon sa lesson plan. Kinakailangan pa rin ang gabay ng guro kasi hindi sapat yung sariling kaalaman lang ng mag-aaral. Yung topic na iyon ay kinakailangan ng gabay upang mas lalong maintindihan ng mag-aaral ang topiko at upang sila ay maging mas epektibong mag-aaral sa hinaharap. Last, meron ako no. So, panghuling katanungan po, ma'am, ano po ang mga maaaring yung mamungkahi na may ibibigay upang mas mapabuti ang paghahatid namin? Yes, ano yung mungkahi? Siguro yung mungkahi ko ay maging patuloy pa rin sasali yung mga guro sa mga trainings, no? Bigyan ng pagkakataon yung mga guro na mas bigyan sila ng focus sa pagsali sa mga trainings na makakatulong sa kanya upang siya ay mas lalong mahasa sa paraan ng kanyang pagtuturo. And pagbibigay ng sapat na learning materials, no? Diba yung tanong kanina? Kasi talagang napaka-epektibo kapag yung learning materials sa loob ng klase ay kumpleto at ang bawat mag-aaral ay mayroong sapat na learning materials. So, kinakailangan pa rin ng gabay at suporta mula sa ating gobyerno at sa ating pamahalaan upang mas lalo tayong makakabuo ng epektibong pagtuturo at magkaroon ng mabuting mamamayan sa hinaharap. So, yun lang po ang aming mga katanungan po. Maraming salamat sa pagsagot. So,